Chismis de Baglita! Luzon, Visayas, Mindanao. Chismis na! Magkakasama tayo sa loob ng isang oras na puno ng chismisan, tawanan at musika dito pa rin sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin radyo, sabihin mo. Ay nako, pasensya na muna kayo dahil medyo paos ang inyong tita Cora. Pero sa ngalan ng aking partner na si Kapitana Sisa, ito ang Baklitas! Woo woo! Woo! Oh, kulang, di ba? Hinabol ko yung isa. Bakit? Nakakaloka. Oy, magandang umaga, Metro and Mega Manila. Alam ko na sa oras na ito ay nagkukumahog ang ating mga nanay out there. Ayan, na maghanda ng kani-kanilang mga pananghalian. Ano bang masarap na ulam ngayon? Diba? Siyempre, kailangan pag naghahanda tayo ng ulam, kailangan nating isaalang-alang ang kalusugan ng ating pamilya. Correct? Kailangan i-check natin kung merong Go, Glow at glutathione. Charing. Bakit may glutathione yung ulam? Ay nako, kaliwat kanan na nangyayari sa ating bansa. Pero ganun pa man, walang makipipigil sa ating chismisan. Diba kahit na medyo hindi maganda yung tono at hindi maganda yung tunog ng boses ng tita Cora nyo, ay bonggang-bonggay makakapiling nyo ako sa loob ng isang oras. Siyempre, chismis is live. Sabi ni Ate Mareng. Oy, ipapaalala ko lang, bukas magkita-kita tayo. Bukas na ba yun? Oo, bukas na magkita-kita tayo dyan sa Pandacan, Manila. Ayan, sa barangay Eats. Eat? May parang Eat Bulaga. Baka mamaya makita nyo na kami dyan sa Eat Bulaga. Hindi naman tayo nagpaparinig. Charing. Hi TVJ. Charing. Ay makikita nyo kami or makakasama nyo kami bukas dyan sa barangay 864 ayan, at barangay 862 para sa papiesta ni Pangga. Diba? Ano ba nangyayari kapag papiesta ni Pangga? Siyempre, namimigay tayo ng mga papremyo. Ayan, at ito'y pagkakataon din upang makapiling nyo ng personala ang mga kapitapitagan, kakinis-kinisan, kasarap-sarapan. At nasa harap ko yung isa sa pinakamasarap. Isa sa pinakamasarap na DJ, yung may hawak ng cellphone ngayon. DJ Baby Toby, yes! Ayan, makakasama nyo kami, makakadaupang palad nyo kami dyan sa Pandacan, Manila ha. Speaking of Pandacan tayo ay nakikisimpatya sa 1,000, ayan, 1,000 mahigit na nawalan ng tahanan bunsod ng nangyaring sunog dyan sa Pandacan, Manila ha. Naku, mag-ingat-ingat tayo mga panggawag nating hayaang nakasaksak ang mga gamit, lalo na yung mga dikuryente nang hindi naman ginagamit. Diba? Kasi pagmumulan ito ng sunog, lalo na kung meron tayong mga bagets, naku, kawawa naman. Ay nako, eto hindi masusunog ang chika natin for today's video. Makinig kang maigi dahil hindi ko na uulitin to dito sa Facebook. Uulitin na lang yan sa YouTube mamaya na pwede niyong panoorin. Speaking of YouTube, maraming salamat sa mga tumututok sa atin ha, sa mga team replay dyan sa ating YouTube channel. Ayan, isa na dyan si Mami Alicia Balatbat, si Tita Alice, ayan. Ayan si Ayi at si Chair Lala Soto ng MTRCB.
Ayan, si Ate Teresa na nakikinig sa atin, eto ng chika ko sa inyo. Nako, nakakaloka nga. Kasi nga, di ba, kumalat ang balibalita at chinek din natin, binerify natin na malala, ang chikang itong si Catherine Bernardo ay in-unfollow na nga itong si Daniel Padilla. Pero bago kumalat yung balita na yan, ay napapabalita at kumalat na nga ang balita at ang pinagmulan nito ay si Nay Christie. Nakakaloka. Sinabi nga nitong si Nay Christie sa isa niyang pahayag na may nagbulong daw sa kanya na itong si Daniel Padilla madalas daw lasing. Nakakaloka naman. Madalas daw lasing itong kuya mo kasi nga hindi nga daw makamove on doon sa pagkakahiwalay niya kay Catherine Bernardo. Pero nakakalungkot kasi kahit sa ang relasyon, alam niyo sa totoo lang, sa umpisa ang babae ang iiyak, pero sa bandang dulo, hindi na yung babae ang iiyak kasi ang magkakaroon ng realization malala ay yung lalaki. Which is yun daw yung nangyayari ngayon kay Daniel Padilla. Yun nga lang, may mga hanas-hanas na kesyo daw si Daniel Padilla dahil sa hindi siya makamove on kay Catherine. Lutang daw, kaya yung damit niya dun sa kasal ni Robby Domingo, parang hindi daw akma. Nagmukha daw itong driver. Bakit naman ganon? For the light naman sa outfit ni Daniel. Pero in fairness naman, gwapo naman siya. Alam mo, sa panahon ngayon kasi, may mga tinatawag tayong mga mga formal na parang hindi formal. 'Di ba? Syempre may mga yung formal kasi nag-i-evolve na yung fashion eh. So malay naman natin kung, 'di ba, alam naman natin si Daniel parang Casey Tandingan din yan kung ano-anong sinusuot. 'Di ba nga nung Star Magic Ball, yung huli silang nakita ni Catherine magkasama, ano ba yung suot niya? Nakalabas lang yung kamay niya, 'di ba? Or paano ba yun? Parang pinasok lang siya sa damit. Ganon, 'di ba? Pero syempre, hindi naman yun ang titignan mo, yung face value, di ba? Hindi yung pag-shades ni Daniel, di ba? Hindi na yon. Hindi na tayo para punahin pa yung mga yon. Pero yun na nga. Balikan natin yung pagkaka-unfollow. Chinek naman natin yung Instagram account itong si Daniel Padilla kung naka-follow pa siya kay Catherine. And in fairness, naka-follow pa siya kay Catherine, di ba? Alam mo, indication lamang ito na totoo ang mga balibalita na itong si Daniel ay hahabol-habol pa rin kay Catherine. Sorry for the word, pero may mga nagsasabi na parang aso daw. Ruff, ruff! Bakit naman ginawa yung aso? Parang aso daw. Ruff, ruff! Para namang aso na naatrasan. Ayun, parang aso daw na sunod ng sunod si Daniel. Tapos nakahawak daw siya sa kamay ni Catherine. Tapos ayaw daw pakawalan ni Daniel yung kamay. Nakita naman natin sa mga video na talaga namang parang todo alalay naman itong si Daniel kay Catherine. 'Di ba? At alam nyo ba, yung pagkaka-unfollow nitong si Catherine kay Daniela ay nagbunga ng napakaraming comment. Alam nyo yung mga comment? Ang comment ka ng mga netizen, parte daw ito ng healing process ni Catherine. Nang sugatan niyang puso. Well, hindi naman natin inaalis kay Catherine yun kasi karapatan naman niya yun bilang babae. Nasaktan siya, di ba? Pero maraming humahamon kay Daniel na, alam mo, sa totoo lang, dapat ang gawin mo ngayon, umamin ka na sa nagawa mong kasalanan. Baka sakaling mapatawad ka pa. Yan ang mga chika-chika ng iba nating naririnig at mga napapanood. Pero ganun pa man, syempre ibigay natin dun sa tao yung pagkakataon na umamin kung meron man siyang nagawang kasalanan. Correct? Sino naman tayo para ipagduldulan kay Daniel ang dapat niyang gawin? Ilang taon na ba si Daniel? Baka kaya na niya yon. Baka alam na niya ang tama at mali. Tama? May tama ka rin Chari. But anyway, yun na nga. At least 'di ba, nakikita natin na si Catherine nagiging malakas yung loob. Pero nakakalungkot lang sa part ni Daniel kasi kitang-kita talaga natin hindi na kailangang itanong pa kung kanino, hindi na tayo kailangan maghulaan na talagang mahal na mahal pa rin niya si Catherine Bernardo, 'di ba? Alam natin niya bilang
Katniel fan, hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na magkakabalikan sila. Pero yun na nga, nakikita na nga natin yung mga I saw the sign. I saw the sign na tong si Catherine Bernardo ay hindi na lumilingon pabalik dun sa nakaraan nila ni Daniel Padilla. Which is kinakalungkot ko. Nalulungkot talaga ako. Kapag nalungkot ako, wala na, malungkot na din kayo. Char! Bakit ka man dadamay, B? But anyway, to Catherine Bernardo and Daniel Padilla, sana sana kahit na hindi na kayo maging magjowa, kasi may mga darating pa naman daw kayong mga project, sana maging magkaibigan na lang sila. 'Di ba? Alam ko naman na tong si Catherine na hindi naman magbaburn ng bridges between the two of them. Pero yun nga lang, ang tinapos niya ay tinapos na niya. At wala tayong pakialam kung dudugtungan pa niya yon or puputulin na niya ng tuluyan. Kaya kayong mga nakikialam, Char. Kayong maraming hanash. Chares. Hindi, ibigin na natin dun sa mga tao. Sino ba naman tayo? Chismosa lang tayo. Chismosa tayo, pag-usapan natin mga nakikita natin. Huwag na tayong manira. Huwag na tayong magkomento ng kung ano-ano dun sa mga comment section ng mga nakikita natin. Kasi makakadagdag pa yan. Kasi lalo na nakita natin, di ba, may mga kumakalat na balita na nung chinek natin yung pagkaka-unfollow ni Catherine. Totoo nga, nag-unfollow na siya. Pero yung mga litrato nila ni Daniel, nandun pa rin. Kaliwat ka na naman na nagsasabi, nagpo-post na, yung mga picture nila hindi pa nabubura. Baka mamaya maisip ni Catherine, oo nga no, bakit hindi ko pa binubura yung mga litrato namin? In-unfollow ko na siya. Di baka burahin niya yung mga picture. Kayo, B, naku, i-download nyo na yung mga picture nila together. Baka i-delete niya. Bilang fanatic ako ng Katniel, isa-isa ko nang sinisave. Kasi baka mamaya, di ba, mabuyo. Mabuyo yung ate mo na, i-delete mo na kayo mga litrato yung dalawa, di ba? Alam mo naman yung yung mga friendly. Baka mamaya kung ano ang maibulong, baka burahin yung mga picture. Pero sana wag kasi si Daniel Padilla, naka-follow pa rin siya kay Catherine. To Daniel Padilla, wag kang susuko. Diba kung meron ka nagawang kasalanan, humingi ka ng tawad. Ganyan talaga kapag babae, nilalagay sa pedestal. Diba? Pag Becky, sa gutter, charing. Charis lang, hello sa ating mga kapatid sa LGBTQ. Nilalagay din naman tayo sa pedestal. Ako nga, nilagay ako sa pedestal. Lumubog yung pedestal. Ang laki. Ang laki ng nasa pedestal, hindi kinaya. Hayop! But anyway, magbabalik tayo mamaya. Yan muna yung chika natin for today's video. Kasi alam niyo naman ang tita Cora nyo, pupungas-pungas pa. Iidlip lang ako, tsari. Hindi. Magbabalik ako, syempre maghahanap buhay muna tayo. Talaga ba? But anyway, ayan nga, kagaya ng sinabi ko sa inyo, magkakasama pa tayo hanggang 12 a.m.? Uy, hindi, hanggang alas 12 lang ng tanghali. Muli sa ngalan ng partner ko na si Kapitana Sisa, ako po yung Tita Cora at ito ang Baklitas. Woo woo! Woo! Tatlo. Hindi mo ako madidenggoy. At kayo'y nakatutok sa number 1, 06.7 Energy. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo.